Usapan muna natin si Sherwin Gatchalian. Unang-una, hindi naman po lihim sa marami na itong si Sherwin Gatchalian, nung ako ay nakipagbalitaktakan kay Risa Ontiveros sa Senado, ay talagang nagsabi, papakontempt kita dahil ako'y sumasagot kay Risa Ontiveros. Sa totoo lang, nagulat po ako dyan. Kasi 2016 pa, kasama ko na yan si Sherwin Gatchalian sa kampanyahan. Alam niyo po, si Sherwin Gatchalian, talagang ano po yan, baliktarin yan. Noong 2016, kasama yan ni BP Binay bilang isang kandidato sa senador. At talaga namang kami po ay nagbibidahan sa entablado. No? At ang sinasabi ko palagi, ako ay naghahanap ng asawa para kay Sherwin Gatchalian. Sino mga gusto mapangasawa? At ang daming mga nagboboluntaryo. Pero ang nangyari po, isang araw, bigla na lang nawala at nalaman namin, nandun na kay Grace po. No? So yan po talaga ang ugali niya. Siya ay baliktarin. No? Anyway, bukod pa dun sa nagulat nga ako dahil akala ko naman kami malapit at talagang binalaan niya ako, ipapakontempt niya ako sa Senado, hindi ko maintindihan kung ano talaga ang punot dulo ng mga motibasyon ni Sherwin Gatchalian. No? Pero anyway, bukod doon sa aking bias sa kanya, dahil talaga namang nagulat ako na ipapakontempt niya ako, ay ako na may sumasagot lang doon sa mga sinasabi ni Risa Ontiveros. Bawal ba yun? Iimbitahin ka ng Senado tapos magsasalita sila laban sa iyo tapos hindi ka sasagot. Sa tingin ko naman, karapatan kong sumagot. No? Kaya sa tingin ko, walang contempt doon. Kaya lang, pinayagan ko na kasi bahay nila yung Senado. No? So hayaan natin sila. No? Kaya nga sabi ko, sige, ako nang humihingi ng abiso. No? Pero hindi ko makakalimutan yun. Dapat ganyan ang ugali itong si Sherwin Gatchalian na nagagawa niya yan sa tingin ko ay kaibigan. No? But anyway, walang kaibigan siya kay Sherwin Gatchalian. Well, alam din natin na siya ay isang anak na isang malaking negosyante, si William Gatchalian, si Plastic King. At alam natin na talagang marami siyang mga kontrata na kinakailangan ng approval ng gobyerno. Kasama na dyan ang reclamation ng kabahagi ng Manila Bay. No? Alam nyo, limpak-limpak ng salapi ang kikitain dyan sa reclamation na yan. Dahil alam naman natin na kapag naging lupa na ang karagatan ng Manila Bay, napakataas ng presyo. No? At alam natin na kinakailangan talaga may basbas ng gobyerno yan bago ka pwedeng mag-reclaim. No? Kaya naman naintindihan natin kung bakit itong si Sherwin Gatchalian talaga nagpapalakas sa gobyerno dahil nakasalalay sa gobyerno ang negosyo ng kanyang pamilya. At syempre alam naman natin na kung wala ang pamilya niya, wala rin naman kahit anong papakita yan si Sherwin Gatchalian. Dahil ang kanyang pagkapanalo, ang kanyang karera sa politika, mula congressman hanggang senador, ay dahil sa pamilya niya, dahil sa pera ng pamilya niya. In other words, anong kwalifikasyon ni Sherwin Gatchalian? Anak siya ng mayaman. Yun, period. Ang problema, wala namang issue na siguro may isang babaliktad doon sa mayorya ng 13 dahil wala na nga si Bato, no? So 12 na lang sila, 12 at 11 ang bilang, at isa na lang ang kinakailangan ng minorya para mapalitan na Senate President si Alan Cayetano. Ang problema lang, merong impeachment. Mga kababayan, nakita na natin, 2 beses na tayo nagkaroon ng impeachment. Ano bang nangyayari? Anong trabaho ng presiding officer? Ang presiding officer, ang Senate President, ang siyang tumatayong judge or presiding judge ng Senate as ang impeachment court. As presiding judge, siya ay magdedesisyon doon sa mga objection na ilalabas ng mga partido, mga abogado sa trial ng ating Vice President. Hindi gaya nung panahon ni Erap Estrada na ang Chief Justice ay kasamang umupo ng Senate President dahil nakasaad sa saligang batas kapag presidente ang ini-impeach, kailangan umupo rin ng Chief Justice as presiding officer. Kapag Vice President, mag-iisa ang Senate President. So ang tanong ko, paano ngayon magro-rule si Win Gatchalian sa mga objections kung siya ang ihahalal na Senate President? Sigurado ko, yan ay aasa sa isang microphone sa tenga at siya ay didiktahan ng mga staff na abogado. Yan bang gusto natin maging presiding officer kapag ang pinapaalis sa pwesto ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating bayan? Hindi ba dapat alam man lang niya kung anong rules of evidence? Hindi ko po inaalis na talagang nasa mga senador yan kung sinong dapat umupo bilang Senate President. Pero siguro, dahil meron na silang sinimulang katungkulan bilang isang impeachment court, kinailangan naman tignan nila kung anong pangangailangan ng isang impeachment court. Ito po yung pagkakataon na talagang dapat abogadong Senate President dahil siya magiging presiding judge
para mag-rule sa lahat ng mga objections. Alam niyo po, hindi biro-biro yung pagkakaintindi sa rules of evidence natin. Ha? Talagang pinag-aaralan po yan. At isa yan sa pinaka-importanting subject sa law school. In fact, sa bar examination, isa po yan sa pinaka-importante na dapat gamay na mga nais maging abogado. Kasi yan yung mga rules kung paano mapapatunayan ng mga bagay-bagay sa hukuman. At kung hindi mo alam ang rules na yan, paano ka mag-rule ngayon sa mga objections sa mga partido? Ang aking mensahe, tama naman po, ang pagiging Senate President ay politika. Tama naman po na ang Malacanang ayaw kay Senate President Alan Cayetano dahil pinagtatakban nga ang flood control at saka nais nilang matanggal na si Inday Sara Duterte. Tanggap po natin yan, politika yan. Pero dapat naman sa desisyon kung sino ngayon ang dapat umupong Senate President, isipin nila na meron din silang sinumpaang mga katungkulang bilang impeachment judges. At ang kinakailangan na mag-preside sa impeachment trial ay isang nakakaintindi ng rules of evidence. Tanggalin nyo si Alan Peter Cayetano pero hayaan nyo muna umusad ang impeachment. Nang sa ganon, abogado man lang ang magpipreside doon sa paglilitis kay Vice President. Dahil pag hindi naman abogado yan at yan ay magdidepende lang sa mga sulsul sa microphone sa kanyang tenga, baka mamaya magkaroon ng pula na hindi patas ang gagawing paglilitis kay Inday Sara Duterte at tuluyan na mawalan ng tiwala ang ating mga mamamayan sa ating mga institusyon, kasama na ang Senado. So sa akin po, hindi ko inaalis, politika, eventually, ang magdedesisyon kung sino Senate President. Pero dahil ang Senado ay nag-convene na as an impeachment court, sana naman ang mga senador seryosohin ang kanilang katungkulang bilang impeachment judges at hayaan isang abogado ang mag-preside sa impeachment ng pangalawang pinakamataas na opisyales sa ating bayan. Di naman po masama yun. At hindi naman po yan magtatagal. Dahil sa tingin ko naman po, mapapabilis naman ang proseso ng impeachment. No? Dahil malinaw, sa aking palagay, kung ikaw ay abogado, na karamihan ng mga ebidensya ipipresenta ng prosecution ay hindi dapat mapresenta sa impeachment court. Dahil ito ay pinagbabawal ng ating saligang batas, lalong-lalo na yung mga unblock bank records na yan, at ng mga umiiral na batas, kasama ng Secrecy of Bank Deposits Law at saka ang AMLAC Law. At siyempre, yung mga testimonya gana ni Madriaga, hindi yan dapat kasama. Kasi alam naman natin na ang impeachment, ang mga ebidensya ay dapat nakabase lamang doon sa impeachment complaints at wala naman po sa kahit anong alegasyon sa impeachment complaint ang mga iniimbentong mga bagay-bagay ni Madriaga. Please lang mga senador, maging tapat lang tayo sa ating katungkulan. Ang hinihingi lang namin, patas sa pagdinig at hindi po pwede magkaroon ng patas sa pagdinig kung hindi marunong sa law of evidence ang presiding officer. Maraming salamat po, mga senador ng bayan.